Hey guys, it's Nicole, your real estate broker in the Philippines, and let's have a vlog on the go. So, since I'm on my way to a viewing, I thought of like taking this video to share with you how I started in this industry, in the real estate career. So for some of you who might be thinking, if real estate, is it for you? Can you do it? How should I start? What should I do first? Is it something that I can do long term? Yung mga ganung questions. So hopefully I can give a little insights, diba? And help you with your decision making process. Well, before becoming a broker, I just became a broker this year, by the way. I was a real estate salesperson for 5 years. So, at least 5 years yung experience ko. No, may mga iba kasi na out of college, after graduating BSREM, nag-take ng broker exam, pumasa. So, walang masyadong experience pero broker na. So, dun pa lang sila nag-uumpisa. Ang maganda lang or ang advantage lang nung mga nag-start as a salesperson is nagkaroon na sila ng first-hand experience sa real estate transaction, sa paano yung tinatawag natin na sales transaction, yung sa marketing, sa pag-offer, yung sa documentation process, at yung sales process, yung mga ganong bagay, diba? So, yun yung advantage kapag nag-start ka as a real estate salesperson bago ka naging broker. So, before becoming a real estate salesperson, yung background ko is sa BPO or virtual assistant rin. In total, nasa more than 10 years yung experience ko sa BPO and VA combined bago ko pinasok yung real estate. At some point, pinagsabay ko siya. Hindi ako yung tipong nag full-time agad sa real estate. So, 3 years kong pinagsabay yung work ko, full-time job ko, at yung pagiging real estate salesperson bago ko nag-decide na I'll go all in sa real estate kasi nakita ko na talaga na this is something that I want to do for the next 10 to 20 years of my life. So, gano'n siya. Hindi mo naman siya agad marirealize pag nag-umpisa ka pa lang or nasa stage ka pa lang na iniisip mo, para sa akin ba tong para sa akin ba ang real estate or kaya ko ba to? Pag nandun ka pa lang sa stage, hindi mo agad may isip na if it's something you wanna do for the next 10 to 20 years of your life, diba? Pero, pag nandun ka na at ginagawa mo na siya ng mga maraming taon, mga ilang taon, kahit at least 2 years, dun mo may isip na, ay gusto ko to, na kahit senior na ako, 60 na ako, parang may enjoy ko pa rin tong gawin tong profession na to. So yun siya. Yun yung nakapag-realize sa akin, kaya ako nag-aral ulit ng business BSREM. Kasi kailangan graduate ka ng BSREM para makapag-take ka ng broker's license exam para maging broker. Yan. Kumbaga second course ko siya. And pag nag-start ka pa lang, nasa isip mo pa lang is maaaring gusto mo lang ng extra income, di ba? Sa umpisa ganun lang naman. Gusto mo ng extra income, gusto mo ng knowledge, gusto mong matutunan yung real estate sales kasi maaaring kailangan mo talaga siya. Ayaw mo na nung usual na ginagawa mo sa trabaho mo, o kaya naman gusto mo ng challenge, o kaya naman may gusto kang patunayan sa sarili mo, or ikaw mismo ang pangarap mo talaga magkaroon ng maraming real estate investment. And in that case, the more reason na gusto mong pasukin yung real estate. Kasi ba't ka pahanap ng real estate agent kung ikaw mismo is nasa loob ka na ng industriya? So maaaring ganun. Kasi doon ako nagfo-fall. Naisip ko talaga na ano bang investment ang gusto ko, ganyan. Wala bottom line is real estate pa rin Kaya sabi ko, gusto ko nang pasukan yung industriya kasi nga, I'm not just a broker, I'm also an investor. So just to give you
you a background about me. I really like investing in properties, whether it's condominium or house and lot. So, yun yung mga possible reasons kung bakit mo papasukin yung industry, di ba? So, ayun na nga, after 5 years, nakatapos na rin ng BSREM, nakapag-exam, pumasa, nagtayo ng sariling brokerage firm or real estate company. So, ngayon, actually, last month lang, kasi August pa lang ngayon, di ba? Last month pa lang, nung August 1 nga lang, August 1 ba yun? Basta mga early August lang ako nag-official na nag-open ng company kasi yung business registration, yun lang, saka lang lumabas. So, actually, bagong-bago lang, weeks pa lang from the time na lumabas yung business permit. Diba? Yung aking company. Bagong-bago, fresh na fresh, pero ang dami ko na agad mga developers na napasahan ng requirements for accreditation. And just yesterday, I had a meeting for a developer naman, a partner developer, international na siya. So, slowly, pero medyo aggressive in a way, no? Yung atake. Pero sa real estate kasi, speed is crucial. Mahirap yung babagal-bagal dahil napakabilis po ng facing at galawan sa real estate. Kaliwat kanan yung mga bagong projects, yung mga developers na lalapit sa'yo, na ganyan. Tapos, kung maliit pa lang naman yung team ko, nag-uumpisa pa lang. Kaya ngayon, continuously hiring ng mga committed salesperson. Bawa, ikaw, nisip mo, gusto mong maging part ng isang brokerage firm or realty company para mahasa ka, para makapagbenta ka. Pwede mo siyang, if you wanna do it in a right way, na maging PRC accredited ka, you must comply with the requirements, di ba? Which is, dapat at least 2 years in college, yung sa CPD training certificate na atinan, kailangan meron kang isang licensed broker. Isa lang ha, hindi po pwedeng isang agent tapos napakadaming licensed broker, hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng parang namamangka. Kailangan mamimili ka lang. Actually, ako sa entire career ko na naging salesperson ako, kaya hindi naman ako yung sobrang nahirapan dahil isa lang naman yung real estate broker ko. Doon lang ako, at until now, partner broker ko pa rin sila. 'Di ba? Yung company na yun. So, dapat meron lang isabi ko sa loyalty and relationship in real estate. It's very important. Di yan nabibili ng pera, guys. Okay? Tandaan nyo po yan. So, ikaw, gusto mong maging real estate salesperson, meron ka nang nahanap na realty company na broker, na naisip mo na, ito ay tutulungan ako in terms of training, in terms of mindset, in terms of things that I need para magawa ko yung industry ng tama, para makapag-assist ako ng mga clients, may promote ko yung project at makapag-qualify ako ng maayos na mga buyer, at kung paano ko i-project yung sarili ko in the market, yung ganon, 'di ba? Swerte mo pag may nahanap kang ganon. Actually, in my case, talagang more on self education yung nangyari sa akin nun. Kasi gusto ko talaga tong gawin. Hindi ko kailangan maghintay ng manager, ng superior, or ng kung sino man na magsasabi sa akin na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So talagang nag-isip talaga ako sa sarili ko, paano ko mag-boom sa gantong industry. 'Di ba? At doon ko nakita yung how video marketing is very effective, yung sa YouTube man yan, TikTok or Facebook, kung saan yung maging forte mo. In my case, ang pinaka nag-work sa akin is YouTube. So, I'm continuously doing it. Itong channel ko na to, na my personal channel, is for just sharing like this. Pero meron akong isang channel na talagang dun yung mga projects na ino-offer, pinopromote ko. Yung isang YouTube page ko, it's called Your Own Properties PH. Andun yung mga house tours ko, mga projects na yun. And itong personal YouTube channel na to is for sharing different kinds of stuff, whether it's real estate, finance, wealth investing, ganyan. Kasi
um, it's very important rin na meron kang uh, outlet, no? Kung saan pwede mo rin ma-share yung mga bagay-bagay. And it's free. YouTube is free. So, why not? 'Di ba? Yung knowledge na nakukuha mo sa YouTube, kung i-apply mo yan, napakalaking tulong yan. 'Di ba guys? Tama ba? So, if you want to start in this industry, look for a realty company or a broker na sa tingin mo is magmamatch kayo in terms of your in terms of professionalism, in terms of workmanship, yung mga ganyang bagay. And dapat kung gagawin mo siya, kahit sabihin mong freelance or part-time lang mo siya gagawin kasi may trabaho ka, katulad ng ginawa ko noon, okay lang yun. Pero dapat in terms of mindset, I'm talking about mindset, dapat ang mindset natin is full-time. Kahit ginagawa mo siya as part-time, ang mindset ay full-time. I hope you understand what I mean by that. So, since more on online naman talaga ang real estate ngayon, mas malaking advantage yun sa atin, di ba? Kasi 80% of the time ginagawa mo siya online. Let's say nagtatrabaho ka Monday to Friday. Tapos Monday to Friday, posting ka na kasi lagi ka rin naman nasa phone mo, di ba? So you just keep on postings and build your brand online. Pag day off mo ng Saturday, Sunday, pag may mga inquiries ka at gustong mag-viewing o kaya gusto mong mag-site orientation, gusto mong mag-videos, mag-pictures to build your brand, gagawin mo siya sa day off mo, sa Saturday and Sunday. Ako kasi, for the past couple of years, parang wala akong day off na literal kasi kung Monday to Sunday man yan, may tripping, may viewing kapag tuloy-tuloy yung postings ko, tuloy-tuloy yung aking pag-visit sa mga projects, sa mga ganyan. That's how you build your brand. It will not happen in 1 month, in 2 or 3 months. It will take a few years. Kung talagang sobrang sipag mo at obsessed mo sa ginagawa mo, at least 1 year. Kung talagang obsessed ka. Pero kung medyo ka lang, balance ka lang, it will take more than 1 year, di ba? Kasi depende po talaga yan how much commitment yung ibibigay mo at kung gaano ka magiging obsessed, di ba? Sa pag-build ng brand mo. Wala kang boss, you are your own boss. Ganun siya sa real estate. Your success is nakadepende talaga yan sa kung anong effort ang ibibigay mo. Kung gaano ka. Ako, ang sabi ko lang, be obsessed with creating content related to real estate. Be obsessed with knowing how you can target qualified buyers and clients. Be obsessed with how you can project a certain project to the market that this is indeed the project that suits their requirements. Yung mga ganung bagay, kung paano ka mag-grow online, yung channel mo, TikTok mo, or any platforms mo. Be obsessed with that thing and it will help a lot. Is it worth it? Well, personally, masabi ko naman na yung stress and pressure ng real estate at the end of the day ay talaga namang worth it. It's very rewarding. Kasi imagine you're not gonna be paid by the hours, diba? You will be paid by the outcome of your effort. So, mas maganda yung ganun actually. Yung paid by the outcome ka. Diba? Commission based, yung ganyan. Minsan, mahirap siyang ipaintindi or ipaliwanag kapag ka medyo buong buhay mo, ang experience mo lang talaga employment, like employment mindset. Naintindihan ko yan kasi nanggaling din naman ako dyan, yung employment mindset. But, slowly, pag ginagawa mo na yung business at nakakaroon ka na ng successful sales, ng commissions, maintindihan mo na rin how it works, diba? Hindi yan yung basta-basta laman na buwan-buwan may darating sa'yo, pero yung aanihin mo yung effort mo this year, diba? In the next year, it will come. Para ka talagang nagtatanim. Actually, ganun talaga siya. Para ka nagtatanim. Which is actually not bad, diba? Kaya nga sabi ko, pwede mo rin siyang isabay kahit may work ka. Kung talagang important na, syempre unahin mo muna yung mga bills mo, diba? Maganda, kahit nag-work ka, hindi mo kailangan iwan yung work mo sa umpisa.
pwede mo siyang i-incorporate sa work mo. Pwede mo rin siyang isabay. Kumbaga, dodoblehin mo lang yung sipag mo at mas pagtutuunan mo lang ng pansin yung growth mo kesa sa ibang bagay. Kasi kung ikaw ay nagni-Netflix, actually, ang unang-una kong ginawa nung nag-real estate salesperson ako, nag-unsubscribe ako sa Netflix. Tinanggal ko yung Netflix kasi chinek ko kung ilang oras yung naubos ko sa Netflix 2-4 hours a day. Yung iba nga, mahigit pa. Kung ginamit ko pala yung oras na yun sa pag-build ko online, oh my gosh, in 1 year, napakadami pala talagang pwedeng mangyari sa akin. Actually, it will change your life. Yung ganong oras na nilalaan mo sa Netflix or pag-scroll lang, tapos gagamitin mo pala siya sa yung time na yun, gagamitin mo to build yourself online. Wow, do it in 1 year and you will see the difference. So yun lang guys, and I hope meron ako na-share kahit papano, and I wish you all good luck kung ano man ang plano nyo at kung gusto nyo mang pasukin ng real estate. So thank you guys, and don't forget to hit like and subscribe to my channel. Have a nice day.